Former kapamilya asap natin to personality, kinontra si Lala Soto ang dahilan tingnan ng mga detalye. Si Ronnie Liang, isang singer at reservist army ay nagbigay ng kanyang opinyon tungkol sa 12-day suspension na ibinataw ng MTRCB sa kapamilya noontime show na It's Showtime. Nitong September 12, nagbigay si Ronnie Liang ng kanyang opinyon ukol sa issue gamit ang Twitter at ayon sa kanya, tila umano'y mayroong piling hustisya ang pinapatupad ng MTRCB dahil sa kawalan nito ng consistency sa pagsunod sa mga alituntunin. Kinwestiyon niya ang mabilis na aksyon ng ahensya sa paglabag ng It's Showtime samantalang mas marami pang katulad o mas malalang eksena sa ibang programa ang hindi binibigyan ng seryosong aksyon ng MTRCB sa mga nakaraang pagkakataon. Sa kanyang pahayag ay sinabi, "Here's my honest opinion about the MTRCB issue with It's Showtime. The MTRCB, as the regulatory body, should give clear and consistent guidelines or parameters for acceptable content. In this case, they quickly suspended Showtime because Vice Ganda was seen licking icing off his co-host and partner Ayon Perez's fingers. However, there were similar or worse situations on other shows that were not addressed with the same urgency or attention. This inconsistency raises questions about their decision making, parang selective justice. Sorry po pero ganun ang impression." Si Ronnie ay nagbigay din ng kanyang reaksyon ukol sa posisyon ni Lala Soto bilang chairperson ng MTRCB at sa relasyon nito sa mga host ng EAT, ang kalabang programa ng It's Showtime. Si Lala Soto ay anak ng dating Senator Tito Soto at pamangkin ni Vic Soto na parehong kasama sa EAT ng TV5. Ayon kay Ronnie Liang, isa itong malaking factor kung bakit maraming netizens ang may pag-aalinlangan pa rin sa integridad ng MTRCB pagdating sa pagpataw ng mga paglabag. Saad ng mga awit, tila naging mahirap para sa nakararami tingnan na patas ang mga desisyon lalo na't may kaugnayan ang ilan sa mga nasa posisyon sa mga personalidad na may kinalaman sa issue. Inihalin tulad ni Ronnie Liang ang posisyon ni Lala Soto sa isang referee sa larong basketball kung saan isang referee ay may malapit na koneksyon sa mga manlalaro. Aniya, ito'y mahirap para sa mga tao na magtiwala sa mga desisyon na totoong patas lalo na't may mga kaugnayan mga ito sa mga naunay sa usaping ito. Sa dagdag pa niyang pahayag, Chair Lala Soto's ties to a rival show of Showtime have sparked concerns about fairness within the board. Even though Chair Soto claimed to have abstained from the suspension order, her presence as the lead of the MTRCB and her close family connections to the showbiz industry cast doubt. It's like having a referee in a basketball game who's best friends with one of the players. It just doesn't feel right. People expect regulatory bodies to be impartial. Kapag may connection ka sa industriya na re-regulate mo at kapamilya mo mismo, mahirap para sa iba na tingnan ka na neutral. If conflicts of interest persist and the public sees the MTRCB as being affected by personal relationships, it could tarnish the board's reputation and credibility. They must be perceived as fair and trustworthy. I have no personal issues with Chair Soto, but someone else should lead the MTRCB. Clarity, consistency, and avoiding conflicts of interest will help maintain the MTRCB's reputation and prevent public backlash. #Justice and Fairness. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Karel Kong, kay Nila Reyes at kay Golden TV Commercials Group. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.